Sunod-sunod na sinalanta ng kalamidad ang ating bansa nitong nakaraang huling yugto ng taon. Ayon sa isang urban planner, hindi lamang paghahanda at dasal ang kailangan upang makaligtas mula sa naturang mga kalamidad. Ang kinakailangan umano ay mas maayos at mabisang pagpaplano o urban planning. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Lahat na yata ng kalamidad na maaaring tumama sa isang bansa naganap lamang sa loob ng isang taon dito sa Pilipinas. Nariyan ang mga malalakas na bagyong sila Labuyo, Santi at Yolanda. Noong nakaraang buwan lamang naganap naman ang isang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol. Isang buwan bago pa niyan, naganap din ang bakbakan sa Zamboanga na tumagal din ng halos 3 linggo. Libo-libo ang nasawi at bilyon-bilyon ang halaga ng pinsala. Ayon sa isang urban planner at kolumnista na si Paulo Alcazaren, maaaring doble o triple ang bilang ng mamamatay at halaga ng pinsala kung sa Metro Manila tatama ang mga kalamidad na ito dahil sa laki ng populasyon at kakulangan sa urban planning o ang maayos at mabisang pagplano sa isang lugar. Dagdag pa niya, hindi sapat ang disaster preparedness efforts at dasal upang maisalba natin ang ating mula sa mga kalamidad. Dapat nag-umpisa tayo kahapon o sa totoo lang mga 20 years ago, 30 years ago. Doomsday talaga. Especially sa Metro Manila. No amount of prayer. God helps them who helps those who help themselves. Pero kung hindi natin pag-iisipan ng mabuti ito, wala rin mangyayari sa atin kahit anong dasal mo. Para kay Alcazaren, maraming balakid sa pagpapatupad ng isang urban plan. Pangunahing problema ang lumulobong populasyon at kakaunting resources o pondo. Yung factors para sa isang physical planner, para may plano ng tama yung lungsod o yung region o yung buong Pilipinas, physical planning, ang hirap pag-isipan at paghahandaan dahil nga yung population pag ganon, yung lakas ng bagyo pag ganon. Pero yung pondo at resources natin pag ganun lang. Hindi natin mapipigilan ang bagyo. Hindi natin masasabi kung kailan magaganap at kung gaano kalakas ang isang lindol. Ngunit hindi lahat ng pagbabago sa panahon kailangan laging maging sakuna o kalamidad kung saan marami ang namamatay at nasisira. Maaaring mabawasan o makontrol ang mga epekto nito sa pamamagitan ng paghahanda, mitigation interventions, adaptation o pamumuhay na naaayon sa pagbabago ng panahon at iba pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.